Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina, isang makabagong santo na alam natin ay popular at pinupuntahan maraming mga deboto sapagkat kilala siya sa mga himala na kanyang tinutulungang maisakatuparan at kasakasama nating nagdarasal kay Jesus Nazareno. Marahil po iba sa inyo nagtataka, ano po itong nasa kwadro sa harapan natin. Ito po ay isang panyo. Alam niyo po si Padre Pio, kaya lalo siguro siya naging tanyag dahil lumuhay siya, dinadagsa na siya ng mga tao. Nababasa niya ang kalooban ng tao. Kaya pag may nangungumpisal sa kanya, alam niya pag may tinatago pa yung tao, may nililihim pa. Alam niya kung nangungumpisal pero hindi talaga nagsisisi yung tao. Pinapauwi niya muna. Sabi niya, bumalik ka na lang. Medyo masungit ito si Padre Pio. Kung nandito sa Quiapo yun, baka nareklamo niyo siguro. Kasi mahigpit po si Padre Pio. Pag may nakita siyang hindi nakikinig sa misa, hindi maayos ang disposisyon sa misa, pinagsasabihan niya ho. Sa kumpisal, pinauuwi niya. Pag alam niyang hindi naman talaga nagsisisi, yun nangungumpisal, o may tinatago pang lihim, ayaw pang sabihin lahat. At ang isang ibinigay din sa kanya, kaya siya naging tanyag, ay ang pakikihati sa sugat ni Jesus Nazareno. Siya ang pari na nagkaroon din ng tinatawag natin stigmata o yung mga sugat ni Jesus Nazareno. At ito'y ipinakatago-tago niya. Hindi niya pinangangalandakan. Hindi mayabang si Padre Pio. Sa katunayan, pilit niya tinatago yun. Kaya nga ho, lalo na pag may misa, tinatanggal niya yung guantes dahil nga kailangan niyang hawakan ang katawan at dugo ni Kristo. Ngunit yung sugat niya, yung para katulad ng sugat ni Jesus Nazareno na pinagpakuan ng krus, meron din po siya sugat doon. At may sugat din po siya sa tagiliran, gaya ng sugat ni Jesus galing sa sibat. Kung kaya nga, lalo na kung tuwing siya ay nagbibisa, umaagos yung dugo doon po. Kaya kailangan niya magkaroon ng panyo para doon niya nilalagay, dinadampi para huminto yung pagdugo. At mapalad po tayo na yung panyo pong yun
na may bakas na kanyang dugo. Yun po yung nasa harapan natin ngayon. Kaya tawag po natin dito ay first class relic dahil nandiyan po ay bahagi ng kanyang dugo. Pero mga kapatid, kung nandito rin si Padre Pio, sasabihin niya sa atin, walang halaga ito kung walang pag-ibig sa puso natin. Hindi po ito anting-anting na hinahanap ng iba dyan sa labas. Hindi po ito magic. Bagkus ito'y paalala na kaya naman naging mapaghimala si Padre Pio ay dahil nakiisa siya ng lubos kay Jesus Nazareno. Hindi yung pasakit o paghihirap, hindi yung sugat, kung hindi yung pag-ibig at pagpapakumbaba. Iyon sinabi sa unang pagbasa, ang kagandahang loob huwag ipagkait sa tao. Madasali si Padre Pio, pero matulungin din siya. Kaya nga nagtayo siya ng ospital. Kaya tumutulong siya sa mga taong nangangailangan. At sabi nga sa Ebanghelyo ng Panginoon, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ito, ito'y magbibigay liwanag sa lahat. At ganoon ang nangyari kay Padre Pio. Bagamat siya'y mapagkumbaba, malihim pa nga siya kasi mahiyain siya, pero nagliwanag ang kanyang kabanalan. Hindi mo kailangan ipangalandakan. Hindi mo kailangan ipahayag. Ayaw na ayaw, natitiyak ko ni Padre Pio yung magbibigay ka tapos may picture taking. O natitiyak ko kung buhay si Padre Pio ngayon, ayaw nyo ng tarpaulin. Nalalagay pa yung mukha niya. Dahil gumawa siya ng mabuti. Dahil para sa kanya, sapat na ang kaalaman ng Diyos. Kung kaya nga't yung sinabi rin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, walang natatago na di malalantad. Walang lihim na di malalaman at mabubunyag. At ito natitiyak ko yung nagbigay lakas loob kay Padre Pio. Alam niyo po, nung una, pinagdudahan siya maging sa simbahan. Pinagbawalan siya magmisa dahil maging sa loob ng simbahan, nagduda sa kanya. Hindi siya agad pinaniwalaan. Sabi nga nung ibang mga pari pa nga yun. Yung sugat niya, gawa-gawa lang daw niya. Meron pa nga nagchismis sa kanya. Yun daw mga nakukupisal ng mga babae. Makakalaguyo niya. Kawawa naman si Padre Pio. No? Eh hanggang gayon naman, no, may mga ganun pa rin naman nagchichismis. Pero siniraan po siya. Pero hindi siya lumaban. Kahit alam niya, wala siyang ginawang masama. Kahit alam niya, mabuti lang ang kanyang ginagawa. Hindi siya gumawa ng sarili. Alam niyo, nung siya'y binigyan ng parusa, maraming tao dumagsa, magrarally sana, magbabarikada. Pero pinagbawalan sila ni Padre Pio. Ang sabi lang ni Padre Pio, sumunod tayo. Ito ang kalooban ng Diyos. At natitiyak ko, nasa puso niya yung sinabi ni Jesus Nazareno, walang lihim na di malalaman o mabubunyag. Magtatagumpay ang katotohanan, lalabas din ang totoo. Kaya hindi siya naging hambog. Naging masunuri siya. Para siyang ikinulong lang sa silid niya, pero hindi siya umangal. Kung kaya nga dumating ang panahon, napatunayan na tama siya. At nung napatunayan tama siya, hindi siya bumalik doon sa mga tao na ginantihan niya yung mga nanira sa kanya. Pinagdasal niya at pinatawad niya. Kaya siya milagroso dahil doon, mga kapatid. At naniniwala ko, tutulungan niya tayo magdasal kung ganun din ang ating nasa puso.
Tutulungan niya tayong ilapit kay Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, lalo na mga may karamdaman. Kung katulad ni Padre Pio, mababa ang loob natin, may kagandahan ng loob natin, at tunay tayong nakikiisa kay Jesus Nazareno. Kaya't sa bisang ito, sa paghiling natin kay Padre Pio, na ipagdasal tayo at tulungan tayo dumulog kay Jesus Nazareno. Mamaya, pag tayo pinahintulutang humaplos sa panyo niya, ipagdasal natin wag lang ang himala. Ipagdasal natin na lalo tayong matulad sa ating Panginoon upang ang kanyang kapangyarihan, himala at biyaya ay tunay na mapasa atin. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami.